Okay, I want to share this passage from Numbers chapter 13 verse 30 na sinare ko rin po during devotion nung last, kailan ba yun? Tuesday? Wednesday? Okay? Hindi ko na maalam matandaan. Okay, Wednesday yata yun. Okay, but let's read yung Numbers 13 verse 30. Sabi dito, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we will able to overcome it. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Welcome po sa mga narito ngayon, most especially dagiti first time nga imay iti daytoy nga tiyempo nga makipagpasit iti worship tayo. Amen. Agyaman kami iti presensya yo kakapsat. Amen. Yung mga kasama ni Ate doon sa likod. Amen. First time yata nila. They are from Ilocos ba? Or they are from Ilocos. Amen. So, agyaman kami. Adayo ti Ilocos. Ngipin may kayo. Tapno nakikimong dito eh. Siguro hindi natin alam, baka meron silang sadya dito. But anyway, thank you, taada kayo. Kaslaatan ni Auntie Virginia Tatay. Ada JCR, amen, welcome. Okay, J Mother ni Ate Rhea. Amen, so sabi ni Pastora John na kanina nagpapasalamat kami sa kabutihan ng Panginoon sa katagumpayan na ginawa niya sa buhay namin during the mission trip sa Mindoro po. Talagang hindi namin nakita yung vacation doon, kundi talagang mission. At sabi ko, siguro ito talaga yung purpose kung bakit iprinobide ng Panginoong Diyos yung pangangailangan for mission talaga, hindi for vacation. And we have to utilize and maximize the use of our blessing para po sa kalwalhatian ng Panginoon. But next time, it is also our prayer na kapag umuwi kami ng Mindoro, sana naman makapag-rest din at bakasyon, ha? Amen. Sabi ng mga kamag-anak namin doon, pag uuwi kayo dito next time, cancel nyo muna yung ibang mga schedules. Kasi meron yung Saturday na gusto naming magpahinga dahil Friday, pagod din dahil yung Thanksgiving nga. Ano ba yung Thanksgiving sa Duhatan? Okay, ito sa outreach natin. Then Saturday, tumuktok si Father doon sa room after ng devotion ni Pastora Jonah kasi gusto namin bumalik ulit matulog. Pero nung tumuktok siya, sama kayo sa outreach at kayo ang mag-minister. Sabi ko, alam mo yung pag kayong tatay mo, pwede kang humindi eh. At sabihin sa kanya, pahinga muna kami, pwede bang mag-rest muna kami? Okay, so very consistent din yung father ko. And na-realize ko, nga pala, pastor kami. So, hindi pwedeng tumanggi pagdating sa ganung bagay. Yun yung pinili mong buhay eh. Amen? Yung gusto mong mag-rest araw ng service, pero hindi ka makapag-rest dahil alam mo na merong dapat na tungkulin na dapat gampanan na alam natin na pwedeng maging pagpapala sa iba. Kaya sabi ko kay Pastor John na, okay, so tara, pastor tayo, let's go. Pero ikaw mag-share, sabi ko sa kanya. Okay, so kaya siya nag-minister doon. Amen. Okay, lakas ng loob magyaya, pero yung pala, meron ipapasubo. But anyway, salamat sa Panginoon na maximize yung time at it's an opportunity rin sa amin as a family na makapag-minister doon sa Mindoro. At ang nakakatuwa doon ay, of course, kasama namin yung mga artist natin at yung dalawang kuya na nag-stay doon hanggang 26. At grateful po kami dahil it is our heart's desire na pag umuwi doon ay, of course, kasama yung pamilya. But as we minister to the people, maganda rin na meron kaming kasama na kung saan ay magpapatunay na kung ano yung sinasabi namin doon ay talagang tama at totoo. Amen? Okay, hindi namin pwedeng i-exaggerate yung tinetestify namin doon dahil may mga kasama kami na alam kung anong buhay meron po kami dito sa Baguio. At yan yung mga kuya natin dito. Amen? At yung mga artists natin. Amen? At salamat sa Panginoon sa generosity nyo na magbigay ng mga gifts
And of course, doon sa prayer nyo, para makapag-distribute po tayo ng mga gifts doon sa mga kapatid natin sa Mindoro. Amen. Praise God po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At yung church po natin doon, salamat po dahil hindi lang siya basta nagpapatuloy, pero nakikita po natin yung mga lingkod ng Panginoong Diyos na kung saan ay willing na makibahagi doon sa trabaho na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos doon sa lugar po, most especially doon sa mga kapatid nating katutubo. Amen. Praise God. And of course, thank God for the success of our team building and retreat. Okay, doon sa ating sa worship team at sa leaders po natin. Although may mga hindi po nakasama, pero salamat po sa Panginoon dahil naging matagumpay po yun. Actually, first time natin na ginawa. Although ginagawa natin na lumalabas tayo, but this time we have this evaluation and reflection na nagbigay ng challenge sa atin as personal, as an individual, and at the same time as a group, most especially sa amin bilang pastor. Amen. Kaya salamat po sa katagumpayan na yun at sa pag-accommodate sa amin doon sa Labilang. Amen. Sa pamilya po nila Ate Yasmin, nila Sister Jess. Thank you, Kuya Nick. Amen. Inyap habol mo dajay kalan tapno at tinalok ng sinanglaw kan pinuuran nga makan. Amen. Dahil kung wala yun, baka matigas yung aming kinakain. Amen. Okay, so let us go up. Sabihin nga po natin. Let's go up. Praise God. Pag nandiyan kayo sa baba at wala kayong ginagawa, sabihin mo sa sarili mo, I have to go up. Amen. Kung may kasama ka nakita dyan at hindi alam kung saan ang pupunta, sabihin mo sa kanya, let us go up. Amen. So, doon pa lang may malinaw na direction kung saan papunta yung isang tao. Yung word na let us go up, tinignan ko yung ibang mga meaning po nito. Ang ibig sabihin niya dito is move to a higher place or level. Salamat dahil nasa upper room tayo. Okay? Or to ascend, progress, or strive for improvement. Madaling sabi, change for the better. Amen? It is also a call or invitation for spiritual growth, leaving our comfort zone to begin a more significant journey. Okay, and take a courageous steps. Okay, ngayong taong 2026, naniniwala po ako na lahat tayo gustong maranasan yung mga bagay na hindi pa natin naranasan sa mga nakaraang taon ng buhay po natin. O kaya, okay na tayo doon, di ba? Okay? Pero ito yung challenge sa atin ngayong araw po na ito. Okay, before we start yung hindi ko alam kung meron na kayong to-do list o kaya may mga New Year resolution na kayo ngayong 2026. Pero ang isa dapat sa pinakahahangad ng ating puso ay yung patuloy na magkaroon ng hangarin na mas maranasan yung inilaan ng Panginoong Diyos sa atin ngayong 2026 na hindi natin naranasan ng 2025. Amen po? Okay, at hindi mangyayari yan kung hindi po tayo kikilos. Kaya ang challenge po ngayon, let us go up, let us move to a higher level, let us continually to experience yung progression sa buhay po natin at hindi po regression, hindi yung pabalik. Okay, we have to improve kung ano yung mga bagay na dapat nating ma-improve. Amen? Nagkaroon ng evaluation doon sa ating team this last anniversary at salamat doon sa pag-initiate nito kay Sir Gias at kay Brother Mel na may mga bagay tayong in-evaluate sa kung ano yung ginagawa natin sa church na to na nangangailangan ng repair, nangangailangan ng improvement, nangangailangan ng remodeling. Bakit kailangan natin yung mga ganon? Kasi ang gusto natin ay patuloy na mag-improve at patuloy na mas ma-reach yung God's given goals sa atin. Mas ma-develop yung potential na meron tayo para sa ganon, mas marami po tayong magawa para sa trabaho ng Panginoon. Amen po? Okay, so yung word po na let us go up, na sinabi dito ni Caleb, although pwedeng tumukoy ito doon sa geographical elevation. Dahil yung Canaan, that is a hill country,
Compare doon sa lugar na nasa wilderness, very flat yung lugar na yon. At kapag pupunta sila doon sa hill country ng Canaan, kailangan nilang mag-elevate. Geographically, yun yung literal na ibig sabihin nito. Pero nung sinabi ni Caleb na let us go up, hindi lamang tumutukoy ito doon sa geographical elevation ng lugar na pupuntahan nila. Figuratively, tumutukoy po ito doon sa pag-conquer nila. Doon sa mga tao na nakatira doon sa lugar ng Canaan. Amen. Amen. Praise God. Ito po yun. This is the expression often relates to a military or strategic ascent to conquer or to take control of the territory. Kaya nga yung Numbers 13:30, let us go up, may kasunod yon, and take possession. Okay? Yan ang sabi niya po doon. Amen. Okay, take possession. Let us conquer. At yung kasunod niya, for we will able to overcome it. So, hindi lang sila magmumove doon sa place ng Canaan, mula sa wilderness, at mai-elevate yung lugar na kinalalagyan nila, kundi ang goal nila ay ma-conquer at mapasa kanila talaga yung lugar na yon. Ilan po sa atin ang naniniwala that this year 2026, kung ano yung mga ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos, ng mas magagandang bagay na pwede nating maranasan, ilan yung naniniwala sa atin na pwede nating maranasan ngayong taong ito? Amen. Amen po. Let us go up and take possession what God has promised to us this year 2026. For we will able to do it, to overcome it. Amen. Kailangan po nating ma-conquer. And for us to conquer this year 2026, okay, hindi po madali. May mga challenges, may mga circumstances. At yung ibang mga challenges, circumstances na yan, ay hindi lamang nakapokus sa external, kundi sa internal. But before that, okay, yung Judges chapter 1, verse 1 and 2, sabi niya dito, now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? Okay? So sa madali sabi, kaya nga yung word na go up, kasunod na to, against. Okay? To go up is to conquer the enemy. To go up is to defeat the enemy. Amen. And the Lord said, Judah shall go up. Yung mga taga-tribe ng Judah, sila yung aakyat. At unang-una na makikipaglaban sa mga Canaanites. Yan ang sabi ng Panginoon, napaka-clear na instruction, and indeed, I have delivered the land into his hand. So Judah said to Simeon, his brother, come up. Paulit-ulit na narinig, na nabanggit yung word na, okay, sabi niya din doon, who shall be first to go up? Okay, at sabi ng Panginoon, Judah shall go up. Okay, at ang sabi ng Judah sa Simeon, okay, his brother, come up. Okay, with me to my allotted, territory. Amen. That we may fight against the Canaanites, and I will likewise go with you, okay, to your allotted territory. And Simeon went with him. Then Judah, naulit na naman, went up. And the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand, and they killed 10,000 men at the Besek. Praise God. Yung up. Iba kasi yung pag sinabing let's go lang eh. Pag let's go, saan tayo pupunta? Okay, tara. Sasamahan kita sa 2026. Pero ang tanong, saan tayo pupunta? Okay. Meron tayong pupuntahan ngayong 2026, and that is to conquer the enemy. Amen. To
to take possession the allotted territory that God has prepared for us this year, 2026. Amen! Yung full potential natin. But remember that there are enemies. And most of the time, yung enemies natin wala sa external, kundi na sa internal. That's why we have to conquer. Ano yung mga bagay po na ito na dapat nating makonquer sa ating buhay? The primary obstacle to overcome our internal attitudes and spiritual barriers, not just external challenges. Medyo matindi ito kasi marami tayong kaharapin, pero ang kinaharap pala natin ay yung sarili natin. Paano to? Di ba? Okay. Mamaya makikita natin itong mga 10 spies na to at yung response ni Joshua and Caleb. At mapapatunayan natin na yung problema ay wala dun sa problema, kundi ang problema ay nandun sa isip, puso at espiritu ng 10 spies. So nandun yung matinding enemy. At ano yun? Yung fear. Kahit sa panahon po natin ngayon. Yung fear, yung doubt or unbelief sa buhay natin. And that is the things that we need to conquer. Amen. Negative thought or mindset. We have to conquer it. Praise God. You have the positive mindset. Why you are in this place. But there are times na because of the struggles that we are encountering, parang yung negative, okay, na hindi pa nangyayari sa buhay natin, yun na yung minameditate natin. That is considered na dapat nating i-conquer. Ano ba? Yung mga discouragement. May mga kabiguan, may mga failures, may mga pagkakamali tayong nagagawa. Okay, o kaya naman, nadi-discourage tayo dahil sa mga nangyayari sa paligid po natin. That is also the thing that we need to conquer. Ano pa po? Yung pride. Amen. We have to conquer it. Masyado tayo nakapokus sa self-will natin, sa kung ano yung gusto natin, na pinaninindigan natin, na pwede naman pala nating baguhin, ayaw lang nating magpakumbaba. And that is pride. Okay, ano pa? Yung disobedience to God's word. Yung worldly pleasure that lead us sa kasalanan. Ano pa? Yung laziness, procrastination, and being easily swayed by other people or influenced by other people like the 10 spies. Ang ganda-ganda ng nangyayari sa buhay natin dahil nakipagkwentuhan tayo dun sa isang tao na implant yung negative na kinukwento niya sa isip at puso natin, na damay na tayo. Okay, that is considered the thing that we need to conquer to go up. Amen po. Kaya nga, ang problema pala ay hindi talaga doon sa problema. May mga pagkakataon, hindi doon ang problema sa labas, kundi nasa loob. Okay? Sabi mo sa katabi mo, wala pala sa iyo ang problema. Amen. Baka nasa akin. Ayaw sabihin ng iba. Di ba? Wala pala doon sa kawalan ng pera ang problema. Ang problema pala ay sa akin na walang pera. Okay? Ang problema pala ay hindi doon sa trabaho, hindi pala ang problema doon sa trabaho ko. Ang problema sa akin pala na magtatrabaho. Di ba? Ang problema, wala pala doon sa salita ng Diyos. Ang problema ay nasa akin kung paano ko tatanggapin ang salita ng Diyos. Okay? So, minsan tinitignan natin yung mga sitwasyon sa buhay natin because of the external factors na nangyayari. Yun na yung nagiging excuse ng napakaraming tao para hindi magpatuloy doon sa journey ng kanyang spiritual growth. And we have to be careful.
Amen po, dahil kung meron tayong i-conquer na kaaway, hindi lang si Satanas, pwedeng yung sarili din nating flesh. Amen? Na kahit si Paul, sinabi niya sa Romans chapter 7, verse 19, ang sabi niya doon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Okay, parang ganun yung pagkasabi niya doon eh. Ano ba pagkasabi doon, Kuya Clark? Alam ko yung bagay na dapat kong gawin, pero bakit yung ayaw, yung dapat kong gawin, ang hindi ko nagagawa? For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing. So, ibig sabihin, there is a constant battle doon sa flesh. Okay? Na kung hindi natin mako-conquer ito, ay napakalaking hadlang para hindi tayo mag-move doon sa mas higher level ng spiritual journey natin ngayong 2026. Amen. Kaya let us learn from Caleb. Amen? Amen. Numbers 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Dalawang bagay na pwede nating matutunan kay Caleb, although siguro iniisip natin marami pa, pero kahit dalawa lang. Okay? Kahit dalawa lang muna ang ilagay natin sa puso at isip natin at i-meditate. Pero kung gusto nyo dagdagan, walang problema. But two things that we can learn from Caleb. Una, okay, to go up and take possession, focus on God's ability and His promises. Amen po. Yes. Mag-focus po tayo doon sa abilidad ng Panginoong Diyos at sa Kanyang mga pangako sa ating buhay. Na yun yung naging dahilan para magkaroon ng ibang spirito si Caleb. Okay? So, harapin mo yung katabi mo, meron bang kakaibang spirito yun? Amen. The spirit of Caleb na nakapokus doon sa abilidad ng Panginoong Diyos at sa kanyang mga pangako. Numbers 14 verse 6, sabi dito, but Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Yung statement na ito ni Joshua at ni Caleb, patunay lamang that they are claiming kung ano yung una nang naipangako sa kanila ng Panginoong Diyos. This statement shows yung abilidad ng Panginoong Diyos para samahan sila para makonquer yung promised land. Amen. Okay. Ito po yung statement nila. But what the 10 spies saw, okay, and reported in Numbers 13 verse 28 to 33. Okay. Ito yung kanilang nakita. But the people who live there are powerful, and cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Okay? Ito yung nakita nung 10 tao na nag-lead sa kung ano yung spirito na meron sa kanila. Giants, okay, yung mga malalaking tao, powerful, okay, fortified cities, okay, yung talagang mahirap tibagin, okay, na mga cities ito, very large. We even saw descendant of Anak. Descendant of Anak pa lang yun. Mga anak ni Anak, pero lalaki yan. Yung mga anak ni Anak, descendant of Anak eh. Okay, yung mga anak ni Anak, mga giants. Okay, malalaking tao. At dahil ito yung nakita nila, nag-focus sila doon sa kaaway at nag-focus sila doon sa kanilang abilidad. See?
Pag tayo nagpo-focus lagi doon sa circumstances at challenges, doon sa mga problems, trials na nai-encounter natin sa buhay, at mas malaki kaysa doon sa abilidad na kaya natin, ang mangyayari kahit meron kang ability, yung ability natin, ang liit na nga, lalo pang lumiliit. Why? Kasi mas namamagnify yung lakas ng problema na kinaharap natin kaysa doon sa abilidad na binigay sa atin ng Panginoon to conquer the trials and the enemy. Diba? Pag namamagnify yon, lumiliit yung abilidad. Nagpo-focus din tayo, hindi na doon sa kung ano yung meron tayo, kundi doon sa liit ng bagay na meron tayo. Ang usapan dito, hindi kung gaano kaliit o kung gaano kalaki yung abilidad na meron tayo. Ang importante ay meron tayong abilidad na binigay ng Panginoong Diyos sa atin na pwede nating magamit to conquer the enemy. But most of the time, we focus on our weakness. Amen. We focus on our ability. Hindi talaga natin kaya yan. Kaya ang conclusion nila, sige, tuloy mo Kuya Clark, ang conclusion nila, yung verse na yon. Next verse, 29. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites, Pambarites. May Pambarites po yan. Walang Pambarites. Okay, live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Okay, then Caleb silenced the people. Yan ba yung verse 30? Okay. Before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. 31. But the men who had gone up with him said, we cannot attack. Handa nyo nga kaya. Those people, they are strong than we are. At nasabi nila, we are like grasshopper to them. Para lamang tayong mga insekto na pwede nilang pisain. See? Dahil nag-focus sila sa laas ng kaaway. Nag-focus sila dun sa abilidad nila. Ang conclusion nila, hindi natin kaya. Amen. Ilan sa atin yung naka-experience nito? Na minsan na tayo nag-focus dun sa laki ng problema natin at sa kung ano yung abilidad natin para masolusyonan yung problema. At the end of the day, nag-give up na tayo at sumuko na tayo para i-pursue yung bagay na alam nating tama at mabuti na dapat nating i-pursue. Kaya nga sabi ko kanina, ang problema wala doon sa kaaway. Maybe doon sa sarili po natin. At look kung ano naman yung nakita dito ni Caleb at Joshua. Numbers, okay, 14 verse 9. Okay. Numbers 14 verse 9. Sabi niya dito, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Magkaiba yung pananaw. Pareho silang nakita, pero iba ang nakita. Ano ba yun? Pareha lang kayo nakita. Pero iba yung tingin. Okay? Pwede bang pumunta ka dito, Ate Honey? Okay. Yan, dito dito. Tawag ka mukha. Xerox copy yan. Okay. Ayan. Ano ang tingin mong iniisip sa'yo ni Zoe? Masungit. Masungit. Ikaw, anong iniisip mo sa kay akin? Tumpak. Masungit. Ikaw mo rin, anong iniisip mo kay akin? Masungit po. Okay, kayo, anong iniisip nyo kay akin? Fresh meat ha. Ano ang tingin? Saan? Mabait po. Mabait? Kaya dyan rin. Maganda. Wow. Mabait. Mabait? Ate Ella? Pahingi? Okay. So, yung
Dalawang kaaway niya, ang tingin sa kanya, masungit. Kasama pala yung apat doon. Okay. Yung iba mabait, yung iba mahinhin, okay, iba maganda. So magkakaiba yung tingin, di ba? Pero siya, ang iniisip niya sa sarili niya, masungit. At meron namang tumama sa kung ano yung iniisip niya para sa sarili niya. Pero bukod doon, may mga tao na ang iniisip sa kanya ay hindi siya ganon. Hello, thank you ate, upo ka na. Minsan marahil yung iniisip mo sa sarili mo, pag tinanong mo sa ilang tao, tama na, ganun ako. Pero pag tinanong mo ang majority, mas marami pala yung iniisip nilang mabuti para sa iyo kaysa dun sa negative na iniisip mo para sa sarili mo at iniisip din ng tao para sa iyo. Hello? Amen. At kung ang pag-iisip natin ay negative, okay, hindi talaga natin magagawa yung isang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Pero kung ang iisipin natin ay yung positive, yun yung pwedeng maging dahilan para ipagpatuloy mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, huwag lang nating tignan yung negative na bagay. Tignan din natin kung ano yung positibo. Sa kay Caleb at Joshua, they are like bread to us. Amen. Yung mga 10 spies, we are like grasshopper to them. Pero si Joshua at Caleb, they are like bread to us. Ano yung mas mananalo pag nagkaroon ng laban? Yung bread o grasshopper? Grasshopper, no? Kakainin niya. Okay? Yung bread. So kung grasshopper kami, yung kalaban namin, bread. So yun yung mas manalo. Okay, so yung grasshopper. Pero hindi grasshopper ang tingin ni Joshua at Caleb sa kanilang sarili. Tinignan nila yung bread as an opportunity for them to nourish. Amen? For them to grow. Amen? So yung mga obstacle, yung mga trials, yung mga circumstances na kinaharap po natin, tinitignan natin yan hindi bilang kaaway na magko-conquer sa atin, kundi tinitignan natin as an opportunity for us to grow in our faith sa Panginoong Diyos. To grow our trust sa Panginoong Diyos. Amen. Amen. Praise God, to use the ability that God has given us, na alam natin na meron tayong abilidad na matagal natin hindi nagagamit, pero nung nagkaroon tayo ng circumstances, challenges, doon lumabas yung bagay na meron sa atin na matagal na palang binigay sa atin ng Panginoon. At masasabi natin sa sarili natin, warrior pala ako. Pagkatapos ng matinding problema na pinagdaanan ko, nakakapagpatuloy ako na maglingkod sa Panginoon at nagagawa yung plano ng Diyos sa buhay ko. Ngayon ko lang na-realize na sa tulong ng Panginoon, kaya ko pala. Amen? Praise God. Hindi na di-discover kung ano yung una nang nilagay sa atin ng Panginoon. Kaya, pag may mga obstacle for us na nagiging dahilan para ma-stuck dun sa isang situation, let us continue to go up. Let's go up. Bakit? It's an opportunity to use whatever God has given us. At bukod doon, okay, as we focus on God's ability and His promises, sabihin na natin na hindi natin kaya. Pero meron bang hindi kaya ang Diyos natin? Wala po mga kapatid. Amen? Lahat magagawa ng Diyos. Amen? Sabihin na natin na para pang imposible na mangyari sa buhay ko kung ano yung pinapangarap ko ngayong 2026. But as we focus on His promises sa buhay po natin, meron bang imposible sa pangako ng Diyos? Wala po mga kapatid. Amen po? Amen. Yun yung naging dahilan para na sa ganon si Caleb at Joshua magkaroon ng kakaibang spirito. Yung spirito na handang ipagpatuloy kung ano yung journey na meron sila. Amen. Dapat makita po natin yung situation na iba. Okay? So,
Sabi niya, ulitin ko ulit, Numbers 13 verse 30, let us go up at once and take possession, for we are will able to overcome it. You know, galing na sila doon eh. Nakakita na nila yung lugar. Napakaganda. Nasubukan na ba natin na i-envision yung buhay natin ngayong 2026? Ano yung nabivision natin? Ano yung nakikita natin? Mas marami ba tayong nakikita na may mas magandang mangyayari o sa pangit na mangyayari? Ano yung mas nakikita natin? Ganda. Yung magaganda. Amen? Amen. Amen po ba? We need to envision ourselves ngayong 2026 na mas mabuti kaysa doon sa 2025. Okay, malinaw po ang sabi ng salita ng Panginoon, my people perish because of lack of vision or knowledge. At napaka-importante po sa ating ngayong 2026 na magkaroon ng vision. Ma-envision natin yung sarili natin na mas maayos yung ating spiritual journey, mas maayos yung kalagayan ng ating family, mas mag-i-improve yung ating finances. Amen? Praise God. Mas ma-overcomean ko yung mga bagay na nagli-lead sa akin para na sa ganon ako ay patuloy na madapa at magkamali. Dapat ini-envision natin yung sarili natin. Napaka-importante po yan. Without vision, this year 2026, magugulat na lang tayo. Yung buhay natin, kasara-sara. Whatever will be, will be. Ano ba yun? Kasira-sira. Kahit ano na lang, hindi po pwedeng gano'n ang mga mananampalataya. We must have a clear vision sa mga bagay na pwede pang iparanas sa atin ng Panginoong Diyos this year 2026. Napaka-importante po niyan. Amen. At kapag nakakita natin yung vision na yan, meron tayong vision, ibig sabihin lang po, galing na tayo doon. Yung vision natin o yung pinakita sa atin ng Panginoong Diyos na mabuting bagay ngayong 2026, hindi po malayo yan sa katotohanan. Amen. Parang kay Caleb, let us go up at once. Literally, hindi ka pa galing doon, but having the mission, we have the clear picture sa kung ano yung pwedeng mangyari sa atin ngayon. Abot tanaw, ibig sabihin, hawak kamay ko na yung pangarap ko this year o pangarap ng Diyos sa akin ngayong 2026. Wala ka pa doon pero alam mo na kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo. Amen. Why? Because God has given you that vision. At malinaw po yan based on His promises. Yung positibong bagay. Kaya nga, let us go up at once. At may mga pagkakataon na nag-i-envision ka na mabuting bagay sa sarili mo. Alam mo, this year, mas pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, tataas yung grades mo. Uy, pero bakit ganito ang hirap ng exam? Hindi. Na-envision ko na yan, makakapasa ako. Pero ang hirap ng exam eh. Ano yung paniniwalaan mo? Yung vision mo? O yung realidad na mahirap yung exam? Ay kung mahirap yung exam, huwag mong sisihin si teacher. Mag-review tayo. Amen? Sa mga estudyante. Praise God. Kaya nga, yung let us go up at once, connected po yan. Of course, in-spy nila, but having the vision this year, 2026, parang ini-spy na natin yung gagawin ng Panginoong Diyos sa atin ngayong 2026. Amen. Ilan po sa atin ang excited? Amen. Amen. Let's have a can-do attitude. Praise God. Number 2. Let us go up, and to go up, we have to follow God wholeheartedly. Amen. But because my servant Caleb has a different spirit, because he focused on God's ability and His promises, okay, and sabi nila, and follows me wholeheartedly.
I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Dalawang bagay yung nakita ng Panginoong Diyos kay Caleb at Joshua. Different spirit, yung trust niya, yung faith niya, yung courage niya, okay? And follows him wholeheartedly. Okay. Numbers 14 verse 8, if the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord. Okay? Do not rebel against the Lord. Malinaw po ito. And do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. At hindi, we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Praise God. In Numbers 14 verse 11, the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the miraculous signs I have performed among them? So, nung sinasabi ng Panginoong Diyos ito kay Moses, this is an indication that the Israelites did not follow God wholeheartedly. Why? Because how long will these people treat me with contempt? Kailan pa sila magdududa sa akin? Hanggang kailan pa sila magdududa o kaya mawawalan ng tiwala sa akin? Yan ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Okay. Pero si Joshua at Caleb, they follow God wholeheartedly. Ano po ba yung picture ng pagsunod sa Panginoong Diyos ng buong puso? It is a picture of unconditional commitment and devotion sa Panginoong Diyos. Amen? All that we are and all that we do. Unreserved enthusiasm. Yung tipong napapagod ka, nadi-disappoint, napuprostrate, nadi-discourage, pero hindi mo hinahayaan na yung fire sa puso natin when it comes sa paglilingkod sa Panginoong Diyos ay namamatay. Okay. So meron pong enthusiasm, following Him completely, heart and soul, without any reservation. Ano pa yung picture ng wholehearted, undivided heart, okay? And undivided loyalty. Praise God. Amen? Isa po pala yan sa napaka-importante ngayong sa buhay po natin bilang mananampalataya to continually conquer the enemies. Let us continually follow God wholeheartedly. Naniniwala po ako na lahat tayo merong inilaan sa atin ng Panginoong Diyos na napakalaking pagpapala this 2026. Amen. Dahil hindi niya nahahayaan na aabot pa tayo ng taong ito kung wala rin naman tayong mapapala. Hindi pong yun, sumapa pa ako, wala rin naman pala akong mapapanalunan. Yung pagbumunta ka sa isang lugar, sumama pa ako, wala din naman pala akong mapapala. Pumunta pa ako, wala din naman pala ako. Hindi po ganun ang Diyos natin. The fact na nandito tayo ngayon sa taong 2026 at hinayaan ng Panginoong Diyos na makarating tayo sa taong ito, ibig sabihin lang nun, napakaraming magagandang bagay ang pwede pang iparanas sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Sa trabaho natin, sa pamilya natin, okay, most especially sa ating spiritual na pamumuhay. Praise God! Amen! Tuloy lamang po tayo! Praise God! Okay, Joshua 14 verse 10. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. Since the time He said this to Moses while Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old. See? Sabi ni Caleb dito, okay, 45 years ang nakalipas. Nabuhay ako ngayon, 85 years old na ako ngayon. Moses, okay, Joshua, give me that mountain.
Hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na tumagal ako sa ganitong taon at pagkatapos hindi ko rin makoconquer yung ipinangako sa akin ng Panginoong Diyos na lupain para sa aking lahi. Amen. Wow. Praise God. Kaya nga, we are blessed. Dahil kung halimbawa, na-reach natin itong ganitong edad, there's more. Amen? Let us go up. Let us conquer the enemy. So, ito po yung statement ni Caleb. I am still as strong today as the day of Moses sent me out. I'm just vigorous to go out to battle now as I was then. Praise God. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified, but the Lord helping me. Hindi nagbago yung faith ni Caleb. Tumanda man siya, pero yung paninindigan niya sa kung ano yung bagay na dapat niyang paniwalaan, hindi po nagbabago. Ang usapan po sa mundong ito ay hindi patagalan ng buhay. Ang usapan sa mundong ito ay kung paano tayo natin panghahawakan yung pananampalatayan natin sa Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon na ating nararanasan, anumang taon ang maabot po natin. Kaya nakaka-bless yung testimony ni Auntie Janet. Yung prayer niya is an indication that there's more sa kanyang buhay as she keep on memorizing, quoting the passage, the scriptures. That is an indication na yung faith ng mga naunang naglingkod sa atin ay patuloy na nararanasan. Amen po. Hindi yung kung kailan tayo nagkakaedad, okay, tumatagal bilang mananampalataya, naging familiar na lang tayo sa mga passages sa Bible at wala na tayong desire na i-claim at i-memorize ito at i-meditate ito. Hindi po dapat ganon. Okay. Habang tumatagal po tayong Kristiyano at mananampalataya, the more na mas pinangahawakan natin kung ano yung pangako ng Panginoon, the more na mas minemeditate natin kung ano yung pangako ng Panginoong Diyos sa ating buhay, the more na mas nilalakaran natin kung ano yung nais ng Panginoong Diyos na lakaran natin sa buhay po na ito. Amen. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Praise God. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel. Ano sabi doon? Wholeheartedly. Hindi dahil malakas siya, hindi dahil matapang siya, kundi he followed God wholeheartedly. Praise God. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dito na po ako mag-end. Joshua chapter. Balikan po natin Joshua chapter 1, verse 1 and 2. As they enter sa Canaan, may mga kaaway na mga Canaanites. At sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng mga Israelites, who will go up to fight against the Canaanites? Sino yung makikipaglaban? Siyempre, yung may ibang spirito. He called for the tribe of Judah. And you know that Caleb is from the tribe of Judah? Amen? Na doon din galing yung lahi ni David, na doon din galing yung lahi ng hari ng mga hari na walang iba kundi si Jesus Christ. Ibig sabihin, we are all designed to conquer. Because we have Christ in our hearts. The Lion of Judah. Amen. Kaya, let us continue. Judges chapter 1, verse 1 to 2. Let us continue to sing our praises before God. And the meaning of the name Judah is praise. This year, 2026, let us continually declare our praises before God as a sign of victory sa anumang kaharapin nating struggle at circumstances. We can even conquer
yung mga bagay sa sarili natin na kailangan ng development at improvement. Malinaw yung sabi ng Panginoon, the Lord answered, Judah is to go. Hindi lang, of course, Judah, during that time, sila yung pinakamarami at pinakamalakas na army. And that is the tribe of Caleb. I have given the land into their hands. Pwede rin sabihin ng Panginoong Diyos sa'yo, sa atin, ngayong taong ito, ngayong araw na to. Sabi ng Panginoon, I have given this 2026 into your hands. Amen. Praise God. Tumayo po tayong lahat. I-declare nga po natin yung ating awit na to. I raise a hallelujah. Amen. Hindi kami nag-usap ni Ate Althea kung ano yung mensahe. Hindi ko rin alam kung ano yung ipapakanta niya. Because during the practice last night, wala ako dito. But as we are singing kanina, it is an indication that as we start this year, let us continually declare our praises. Victory for 2026. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Yes, Lord. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.
Ulitin po natin po. Open your mouth and declare it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Sing it again. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. With everything inside of me. Thank you, Jesus. Yes, Lord. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a Yes, Lord. hallelujah. Yes, Lord. It is our declaration, O God, In the middle of the mystery. for whatever we may encounter, O God, this year 2026, we can conquer it and take possession of what you have promised to each and every one of us. What you have promised to our families, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang kausapin ang Panginoon sa mga oras na ito? Focus sa abilidad ng Panginoong Diyos sa ating buhay at sa kanyang mga pangako. Kung sa tingin natin nawawalan tayo ng excitement sa pagharap ng 2026, punong-puno po ng pangako ang Panginoong Diyos para sa atin. Kailangan lamang nating makita yung mga bagay na nais ng Panginoong Diyos na iparanas sa atin ngayong taong ito. Desire to have that vision for yourself, for your family, for your finances, for your work, for your health, for your relationship with other people, and for the ministry that God has given you. Whatever it is, envision yourself punong-puno ng katagumpayan. Yes, there are circumstances, there are challenges. The presence of enemies there. May mga kalaban. May mga kahinaan tayo. May mga pagkukulang tayo, limitado. Pwede nating isipin yung buhay natin sa napakaraming bagay para mapagtagumpayan yung mga struggles. But focus on God's ability and His promises for your life, for our lives. Do not believe sa kasinungalingan ng kaaway. The enemy is already defeated. Hallelujah. Because this year, ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos ang taong ito. Ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos para sa kanyang kalwalhatian at karangalan. Hallelujah. And it is a challenge to us to continually follow God wholeheartedly. At kung meron tayong number 1 na New Year's resolution ngayong 2026, that is to follow God wholeheartedly. Do not take it for granted. Be serious and following His will for your life, for our lives. And we will see on how the Lord fulfill His promise
sa ating mga buhay. Lord, patuloy po namin kiniklaim yung pangako mo sa amin. Any fear, doubt, pride, unbelief, yung masyado kami nakapokus sa self-will namin, masyado kami nakapokus sa discouragement at disappointment, masyado kami nakapokus sa frustration, and sometimes we are so complacent, lazy, with regard doon sa aming buhay spiritual. Help us, Lord, to conquer through the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus. Do not allow us, Lord, to be swayed or influenced by the people around us sa mga bagay na negatibo at hindi po tama. But regardless of our situation, regardless of what we have heard, Panginoon, help us na mag-focus lamang, Panginoon, sa kung ano yung tama at nararapat na dapat ginagawa at pinapakinggan po namin. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, touch each and every one. Can we raise our hands before the Lord and imagine yourself that as we raise your hand before God, inaabot tayo ng Panginoon. Later, Pastor Jonah will explain our theme this year sa ating fasting na 21 days challenge. And this is what God wants us to understand. Hold fast, my child. Hold fast. Meaning hold on. Hold on to me. Hold on to me. Patuloy ka lamang kumapit sa akin. Imagine yourself that you are holding the hands of God. He will not let us down regardless of circumstances and the trials that we may encounter this year. Father, thank you for what you have promised to us, that you will never leave us nor forsake us, that you will always give us victory. As you have promised, do not fear, for I am your God. Do not be dismayed, for I am with you. For I will uphold you with my righteous and victorious right hand. This is the promise of God. I will uphold you. I will strengthen you with my victorious right hand. Thank you, Jesus. Lord, we declare your continual favor and blessing to each and every one. That there is an excitement in our hearts, Lord, to continually follow your will in our lives this year, 2026. Protect us from any lies and attack of enemies. Give us always the courage, strength, Lord, physically, emotionally, mentally, and above all else, spiritual strength. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare your continual blessing upon our families, upon our health, upon our relationship, upon our finances, works, ministry, and all areas of our lives. Thank you, Lord, for the victory. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. At sa araw po na ito, uuwi kami sa aming mga tahanan. Taglay, Panginoon, ang mga salita mo na nasa aming puso't isipan, na patuloy naming mararanasan ang katagumpayan. Salamat po, Panginoon,
purihin at sambahin ka. Itinataas ka po namin, dinadakila. We will give you all the praise, glory, honor, and adoration. We love you, Lord, and we honor you. Hallelujah. Hallelujah.